Malapiesta ang eksena sa loob ng mall na ito sa Monumento, Caloocan dahil sa mga supporters na naghihintay sa kanilang pambatong alkalde. Walang iba kundi ang re-electionist na si Caloocan City Mayor Dale Along Malapitan na naghain ng kandidatura para sa kanyang ikalawang termino. Kasamang nag-file ni Malapitan ang kanyang katandem sa pagtakbo na si incumbent Caloocan Vice Mayor Karina Te. Ang plano raw ni Mayor Malapitan, tapusin ang kanyang sinimulan. Continuation ng mga projects natin ng first term. Siyempre, ganoon din improvement para mas makita natin yung result ng mga pinaghirapan natin itong first term. Plano niya raw tutukan pa ang pagdagdag ng oportunidad na trabaho sa lungsod at pagtatayo ng vocational school para sa mga hindi nakapag-aral na residente. Taong 2000 pa hawak ng mga Malapitan ang lungsod nang maupo ang ama ni Along bilang Vice Mayor at dating alkalde na si Oscar Oca Malapitan. Nakatatlong termino si Oca, saka pinatakbo at nanalo sa pagka-alkalde si Along noong 2022 elections. Ngayon, matunog na pangalan ang panibagong babangga sa kanila, si dating Senador Antonio Trillanes IV na planong kumandidatong Caloocan Mayor. Ayos lang naman daw ito kay Mayor Along. Siyempre, lagi naman pag may kalabang ka, laging may challenge yun, di ba? Pero okay lang, at least magkakaroon din ng mga choices ang mga taga-Caloocan. Pero giit ni Malapitan, lamang siya kay Trillanes. Magmula bata ako, magmula pinanganak ako, laman na ako ng kahalian ng Caloocan. So mas libot. At saka yung experience as public servant sa lokal na sa Caloocan. Ganito rin ang sentimiento ng mga sumusuporta kay Malapitan kahit hindi pa naghahain ng Certificate of Candidacy si Trillanes. Nagkamali po siya ng binangga. Dapat sana huwag na siyang tumakbo bilang mayor dahil mahal namin ang aming mayor, Along Malapitan. Sa nagbabadyang tunggali ang Malapitan Trillanes, sigurado raw nakaabang-abang kung ang pipiliin ba ng mga botante ay ang bagong mukha o ang matagal nang nakaupo sa lokal na politika ng makasaysayang Caloocan. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang posibleng tapatang Trillanes Malapitan sa Caloocan kasama si Mobile Journal Francis Orso. Francis, kailan daw plano ni Trillanes na mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy? Prof. J, ito kakakuha lang natin ng impormasyon mula sa kampo ng dating Senador Antonio Trillanes at bukas kinumpirma na nila na magpa-file na ng Certificate of Candidacy si Antonio Trillanes at ang kanyang katandem for Vice Mayor na si PJ Malonzo. Prof. J. Francis, may nakausap ka bang ibang residente ng Caloocan na hindi supporter ni Malapitan? Anong reaksyon nila sa pagtakbo ni Trillanes? Prof. J, meron tayong mga nababasang komento at makapahayag online para doon sa mga hindi approved doon sa pagtakbo muli ng kasalukuyang mayor ng Caloocan na si Dale Malapitan. At sabi nila, ang tunay daw na pagbabago ay makakamtan kapag si Trillanes ay tumakbo at nanalo nga dito sa Caloocan. So, yung mga ibang hindi sumusuporta doon sa Malapitan administration ay ito naman sumusuporta naman dito sa panibagong kakandidato sa pagka-alkalde dito sa lungsod na Caloocan, Pops J. Francis, kilala ring namuno sa Caloocan ang mga Echeverry at Malonzo. May mga pahayag na ba sila tungkol sa posibleng laban ng Trillanes Malapitan? Ngayon, Pops J, dahil makakuha na tayo ng kumpirmasyon sa kampo ng dating Senador Trillanes, ito nga yung pamilya Malonzo ay buo ang suporta sa pagtakbo ni Senador Trillanes at ito magiging katandem niya nga at magiging kaparto niya sa Vice Mayor itong si PJ Malonzo. Pero itong mga iba pang pamilya patatagal nang nasa politika rin ng Caloocan City tulad na lang ng pamilya Echeverry. Wala pa tayong nakukuhang pahayag mula sa kanila pero matatandaan naman sa punsyo ang Malapitan administration or ng team action at malasakit ng kanilang bid para nga dito sa susunod na elections or ng election ay nandoon present si dating Mayor Recom Echeverry. Pero sa ngayon wala pa tayong nakuhang pahayag kung suportado ba sila sa kasalukuyang administrasyon or kung susuportahan nila itong nagbabadyang Trillanes administration. Francis, nasa Caloocan ang bagong silang na pinakamalaking barangay sa bansa. Masasabi ba kung sino ang malakas sa bagong silang? Iyon ang may chance ang maging mayor sa Caloocan. At yung malaki ang porsyento ng mga residente sa Caloocan ay nagmumula dito sa barangay Bagong Silang.
At ito nga, Patrick, kung sakaling makuha nila ay yung boto ng mga taga-Bagong Silang, malaki ang posibilidad na makakuha rin sila ng mataas na tsansa na manalo sa pagka-alkalde dito sa Caloocan City. Pero paglilinaw lang din, Patrick, kung Barangay 176 sa Bagong Silang City dahil katatapos lang din ngayong taon ng plebiscite ay nahati na sa 6 na barangay itong Bagong Silang. Pero pinangalanan pa rin naman itong Bagong Silang. Pero ayun nga, nahati na siya at baka hindi na natin siya maituring na pinakamalaking barangay dito sa lungsod ng Caloocan at sa buong Pilipinas. Francis, bukod kina Malapitan at Trillanes, meron pa bang ibang matunog na tatakbong alkalde dyan? Pops Ray, bukod dito sa mga nabanggit natin, halimbawa yung pamilya or si mismong former Senator Trillanes sa pamilya Malonzo, wala pa tayong nasasagap na iba pang pamilya na maaaring tumakbo or mag-file ng COC. Pero asahan natin dahil hanggang October 8 pa, itong ang filing ng Certificate of Candidacy sa buong Pilipinas, inaasahan natin na baka madagdagan at magkaroon ng pagbabago para doon sa mga initial na anunsyo ng mga kandidato dito sa Caloocan City. Pops Ray. Francis, kamusta naman ang seguridad ng venue ng COC filing dyan sa Caloocan? Pops J, mula sa South at dito sa North Caloocan kung saan ako nakatayo ay ayon sa nakausap natin sa Philippine National Police ay payapa naman ang pagdadaos ng unang 2 araw ng Certificate of Candidacy filing dito sa Caloocan City. Actually dito, Pops J, sa North Caloocan, kung makikita niyo sa likod ko ay nagsara na rin ang COMELEC Satellite Office. Pero sa nakausap natin sila kanina, simula kahapon, wala pa rin nagpa-file hanggang ngayong araw ng kanilang COC para sa mga district councilors dito sa North Caloocan, particularly sa District 1 and 3. Pero bukas daw, asahan natin na magkakaroon na ng mga candidates na mag-profile dito sa kinatatayuan natin, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Orsio.